Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, may share lang ako, ito ay tungkol sa Genesis chapter 2 verse 24. At ito nga ang mga kapatid ang nakasaad. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. At ito nga ay inulit sa Mateo chapter 19 verse 5 to 6. At ito nga mga kapatid ang eksaktong nakasaad. At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Anong ibig sabihin ng iisa na kayo? Hindi ito literal na naging isang tao. Ibig sabihin, iisa ang puso ng layunin. Isang desisyon, isang buhay, isang pananagutan. Parehong may responsibilidad sa relasyon, pinag-uusapan at pinagdadasalan ang bawat desisyon. Hindi na ako lang, kundi kami na. Ang tamang diwa nito ay hindi nawawala ang sarili mong pagkatao. Pero binabago ka ng pagiging isa ninyo. Hindi ibig sabihin siya na ako, kundi dahil sa kanya, mas nagiging buo na ako. At magkasama naming hinaharap ang buhay bilang mag-isa. Ang tunay na pag-aasawa ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao. Ito ay pinagsanib ng dalawang puso sa ilalim ng Diyos. Hindi na ako at ikaw, kundi tayo na ginawang iisa ng Panginoon. Paano naman sa dalawang mag-asawa na malaki ang agwat? Kasi mga kapatid, may nagsasabi na hindi sila nagkakaintindihan dahil sa malaki ang agwat nila sa isa't isa. Pero tanungin natin, edad ba talaga ang problema o puso at pananaw? At ayon nga sa Genesis chapter 2 verse 24, ang dalawa ay magiging iisang laman. Hindi sinabi ng Diyos na magiging iisa lang kung magkaedad. Hindi sinabing magiging isa lang kung pareho ng mindset. Ang sabi niya, magiging iisa. Ang age gap ay may epekto. Magkaiba ng kinalakihan, magkaiba ng pananaw, magkaiba ng paraan ng pagdidesisyon. Pero hindi ito hadlang sa plano ng Diyos. Ang tunay na hadlang ay kawalan ng pagpapakumbaba, hindi marunong makinig, gusto lagi siya ang tama. Gusto lagi siya ang masunod. Kung ang mas matanda, ako ang mas nakakaalam, kaya sumunod ka na lang. At sa mas bata, ayaw kong sumunod kasi iba ang gusto ko. Kahit magkaedad pa kayo, magkakagulo pa rin kayo. Ano ang kailangan para magkaisa? Unang-una, mutual respect. Kailangan may respeto sa isa't isa. Hindi porket matanda, siya na lagi ang nasusunod. Hindi porket mas bata, wala ng boses. Sa Diyos, parehas kayong mahalaga. Pangalawa, communication, pag-uusap. Hindi hulaan ng isip, pinag-uusapan. Hindi sigawan, kundi pakikinig. Pangatlo, humility, pagpapakumbaba. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi ako laging tama. Pang-apat, God-centered relationship. Kung pareho kayo nakatingin sa Diyos, kahit magkaiba kayo ng edad, nagtatagpo kayo sa Kanya. Mga kapatid, ang problema ay hindi magkaiba tayo, kundi ayaw natin magtagpo sa gitna. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, huwag niyong isipin na hindi kayo compatible. Isipin mo paano kayo mag-a-adjust magkaisa. Hindi edad ang sukatan ng pagkakaisa, kundi ang pusong marunong magpakumbaba at magmahal. Dahil sa mata ng Diyos, ang dalawang magkaiba ay kayang gawing iisa kung pareho silang handang sumunod sa Kanya. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang muna. Sa mundong puno ng ingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos.